umaga po. Sa biyaya ng Panginoon, tayo ho ay nagpapatuloy sa pagsamba sa Kanya. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At tayo ho ay patuloy nagpapasalamat sa Diyos na sa gitna ho ng ECQ ay nagpapatuloy ho ang ating gawain yes, sa biyaya ng Diyos, last Sunday ay dahil sa mahal na araw, special event sa marami at pinayagan ng government ang 10%. But right now ay hindi ho. So very much limited ho ang atin hong pagsamba. Nandito lang ho kasama ko ang ating tagapagpaawit, si Brother Gab. Sapagkat napakahirap lang na solohin ko lahat. So nawa ay tayo ho ay patuloy na manalangin sa Panginoon na dumating na yung panahon na tayo ay malaya nang makapagtitipon-tipon muli. At kung di man yun, much better na tipunin niya na tayo sa kalangitan. At yun ay sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesus upang tayo ay Kanyang kunin. So, napakaganda ng pag-asa ng mga Kristiyano. So we can look to that na darating talaga ang pagtitipon, hindi pwedeng hindi. At tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa buhay na pag-aasa na meron tayo. Pag-pray natin, patuloy ang ating hong mga kapatiran. Pag-pray din natin maging ang ating mga kababayan at kagaya ng utos ng Panginoon sa atin. Pag-pray natin maging ang mga namumuno sa atin hong bayan. Tayo ho ay patuloy na magpagamit sa Diyos. Maging sa gitna ng pandemya ay magpagamit tayo as we have been studying sa ating time in the Word sa pangangaral, pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa atin ho mga kapatiran, kaibigan na nakatunghay sa ating worship service, if you have not tried to tune in sa atin hong pag-aaral every weekdays, that is Wednesday evening 6 p.m., Friday evening 6 p.m., we would like to encourage you na makasama ho namin sa pag-aaral. At ito yung isang ganda, benefit ng live streaming natin through Facebook. We're using the platform of Facebook ay automatically recorded na. You can go back doon ho sa mga nakaraang lessons since we started last year around March or April. Sinimulan ho natin ang atin hong time in the Word. So tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos na ang bagay ho na yan ay available sa atin. Pag pinakikinggan ko yung mga dating mga mangangaral na nagsimula ng recording, gaya nila John MacArthur, ay mga cassette tapes pa. At meron sila talagang army of people na nagte-take care ng bawat cassette tapes. At talagang meron silang mga iba-ibang mga tools or pangalan nito, mga machineries para maramihan yung pagre-record. At so tayo ho ay sa biyaya ng Diyos, we have these technologies and let us use this to our advantage, lalo na sa ikasusulong pa ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And if you find ang ating mga gawain, pangangaral, pag-aaral ng salita ng Diyos as a blessing, ay pwede nyo hong i-share ito or host a watch party sa inyong mga personal accounts at maging blessing ho sa inyong mga kaibigan, at least sa Facebook. So sana ay gamitin ito patuloy ng Panginoon. And we do not know how far-reaching itong maaaring gamitin ng Diyos ang atin hong mga gawain po na ito. Okay, so ilan lamang ho yun sa ilang mo ng mga introductions. Tayo ho ay dadako sa unang bahagi ng ating gawain ngayong umaga, ang ating Sunday School. And we started 3 Sundays ago about Christology or the doctrine of Christ. At this falls under pa rin ang fundamentals of the Christian faith. At para mas magkaroon tayo ng mas matibay na pagkaunawa, pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. So simulan muna natin sa pamamagitan ng pag-awit sa Panginoon.
Muli ho, magandang umaga sa bawat isa sa atin at salamat ho maging sa ating mga kapatiran na nakatunghay sa live stream ho ng atin hong gawain ngayong umaga. Tayo ho ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niya na pag-iingat at pagsusustento sa bawat isa. So as we have said kanina ho, ay tayo ay magpapatuloy sa ating sinimulang pag-aaral patungkol sa doktrina sa ating Panginoong Hesukristo. At nais kong muling buksan ang ating pag-aaral sa pagbasa o pagbalik doon sa talata na kung saan sinimulan din natin yung ating pag-aaral 3 Sundays ago, and that will be from John chapter 17. So if you have your Bibles, please, ay pakibuksan po sa John chapter 17. And again, just to impress on us the importance ng pag-aaral na ito, John chapter 17, and as we have studied, ito ay isa sa mga paboritong talata ng mga iglesia ni Kristo na nagtuturo na si Jesus ay tao lamang. Ngunit makikita natin sa kabuuan na ito ho ay hindi tamang pagkaunawa doon sa talata. So simulan natin sa verse number 1. John 17 verse 1. This word spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to all as many as thou hast given him. Verse 3. And this is eternal life, that they might know thee, the only true God. Hindi doon natapos, at ito dinidiinan ng mga iglesia ni Kristo. The only true God daw ay ang Father, and any other gods beside the Father is false or are false gods. And narinig ko mismo sa aking tainga na sinabi ng isang INC, Jesus Christ is a false God. That is, if you proclaim Him to be God, then He is a false God. Because ayon daw sa talatang ito, ay hindi yun, ang tanging tunay na Diyos lang ay ang Ama. Okay? So tingnan ho natin, tuloy natin ang basa. And this is eternal life, that they might know thee, the only true God. And bahagi ng eternal life is not just knowing the true God, is also knowing who? And Jesus Christ, whom thou hast sent. So kailangan ng tamang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At sino ba itong Panginoong Hesukristo na ito? Tuloy natin. I have glorified thee on earth. I have finished the work that thou givest me to do. Verse 5. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. So, kagaya ng hamon ni James White, nung kanyang nakatunggali sa debate ang Iglesia ni Cristo, read verse 3 and follow to verse 5. Itong Jesus Christ sa verse 3 must be the Jesus Christ of verse 5. Sino yung Jesus Christ sa verse 5? Is one who the Father should glorify with His own self. Remember, sabi ng ating Panginoon, my glory will I not share to another. So here is a mere man asking God to glorify Him. Wow! Anong klaseng kaisipan ito? It's either Jesus Christ or Jesus is a terrible, wicked person na gustong makibahagi sa kaluwalhatian ng tunay na Diyos, or He is God. At sino rin itong Jesus na ito? Verse 5, with the glory which I had with thee before the world was. He is the Jesus Christ who existed before the world. Umiiral na siya. So kung ang Jesus na kayong kinikilala ay Jesus na nagsimula lamang sa sinapupunan ni Maria, at yun yung kinikilala ng mga INC, hindi yun ang Jesus sa verse 3. And there is no eternal life sa pagkakilala
At makikita natin sa verse 5, ang tanging lalapat lamang ay tunay si Jesus ay Diyos. And then dalawanan, no? Again, as we have studied before, the doctrine of the Trinity, it does not contradict na merong iisang tunay na Diyos in three persons. So, ang punto kaya natin binalikan itong talatang ito, this is eternal life, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. So we must know Jesus Christ. We must recognize who the true Jesus is. So muli, tayo ho ay lumapit muna sa panalangin bago tayo magpatuloy. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming Kang niluluwalhati, sinasamba, minamahal, pinupuri at pinasasalamatan sa iyong dakilang kabutihan, sa iyong biyaya na umabot sa aming mga makasalanan at nagligtas sa amin. At Panginoon, sangayon sa iyong salita, bago pa itatag ang sanlibutan, kami ay pinili mo na para sa iyong sarili. Hindi ito maabot ng aming kaisipan, pero Panginoon, ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng dagdag pang pagkaunawa, pagkakilala sa katotohanan ito, at sa katotohanan din na amin pong binibigyang pansin ngayong umaga sa pag-aaral namin patungkol sa aming Panginoong Jesus. Lord, Ikaw ang nag-utos sa amin na kami ay lumago pa sa biyaya at sa kaalaman patungkol sa aming Panginoong Jesucristo. At ito ang aming layunin. Biyayaan mo po nawa ang pag-aaral na ito. Ikaw po ang gumabay sa akin bilang tagapagturo at sa bawat isang tagapakinig. Nawa, O Diyos, hindi ito maging karunungan na magpapayabang, kundi karunungan na lalong hahamon sa aming pananampalataya at magpapakumbaba sa bawat isa sa amin. O Panginoon, ingatan mo kami, tulungan mo kami, at lahat ng papuri ay sa iyo lamang mauwi. At dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Well, as we have seen, dito pa lang sa John chapter 17, verse 3, napakahalaga ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At kaya ng atin hong sinimula na pag-aaral 2 Sundays ago, ay nilagay natin sa introduction ho natin ang importance ng pag-aaral about Christology. The center of the Christian faith is not a mere idea. The center of the Christian faith is not a religion. The center of the Christian faith are not traditions or practices. The heart of Christianity is the person and work of our Lord Jesus Christ. Kagaya nga na sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, ang sabi niya, For I determined to not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Nung si Pablo daw ay pumunta sa Corinto, kung merong pangunahin siyang nais ipaalam, nais ituro, nais iparating, ipaunawa sa mga tao doon, ay walang iba kung hindi si Jesus Christ, the person, and Him crucified, His work of salvation. Ito ang sentro. This is the non-negotiable and irreducible minimum of the biblical gospel, the person and work of our Lord Jesus Christ. This is the foundation, the heart of Christianity. Kung yun naalala, na pag-aralan natin last Sunday, Resurrection Sunday, if there's no resurrection, which is part of the gospel, walang kwenta ang pananampalatayang Kristiyano. Well, kagaya ho nung atin hong nabasa na sinabi ni Pablo, Jesus Christ and Him crucified, the person and work of the Lord Jesus Christ. Ito yung magiging pattern natin sa ating pag-aaral ng Christology. We will first consider the person of Jesus Christ, who He is, what He is, and then the work of Jesus Christ, what He has done. Ano ang Kanyang ginawa, and still what He is doing. At kung time will permit, what He will be doing. Ano pa yung Kanyang gagawin. Now, nakita ho natin also last Sunday that there is a problem, a current problem with evangelicals. Pag sinabi natin evangelicals, those who profess to believe the evangel, the good news. Those who profess to believe na ang salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Those are who we call evangelicals. Isa sa mga problema ay maraming mga evangelical churches ang very weak
mahina pagdating sa Christology. Sabi nga ho nung ating isang nabasang artikulo, Christ and His cross have moved from the center of our vision. Okay? Have moved from the center. Si Kristo at ang krus ay nagalaw mula sa gitna. Ibig sabihin, kung pag sinabing mula sa gitna, dating nasa gitna, ngayon ay ano na? Wala na sa gitna si Jesus at ang krus. Marami ay napalitan na ng individualism. Wholeness. Yung wholeness, pagiging whole ng tao, pagiging satisfied, fulfilled ng tao, pagiging happy ng tao. Yun na ang gitna ng ministry. You want to be happy? Come to church. At yun yung kanilang binibigyang pansin. Intuition, haka-haka, emotion. At maraming mga so-called evangelical churches ngayon, yun na ang nasa gitna, emosyon. Hindi na yung si Kristo at ang krus, kung hindi ano yung magpapasaya. Self-worth, yung halaga, self-esteem, pagbibigay ng halaga sa sarili, hindi na yung pagbibigay ng katampatang pahalaga, as worship sa Kanya na namatay at muling nabuhay. So makikita ho natin na sa biyaya ng Diyos, sa atin hong church, we are maintaining sa biyaya ng Panginoon to keep Christ the center, to keep Christ, for Christ to have the preeminence sa Kanyang iglesia at hindi ang tao ang maging sentro. So, merong problema. Pero wag nating isipin na immune ang church na ito kung hindi tayo magbabantay, kung hindi ho tayo kakapit sa katotohanan ng salita ng Diyos, at kung hindi tayo iingatan ng biyaya ng Panginoon. Napakadali na dumulas. Isa sa mga kailangan nating bantayan ay yung mga awitin na pumapasok na sa mga maraming mga churches. Maraming mga awitin ay nakasentro na lang sa tao, sa damdamin ng tao at sa katotohanan o patungkol sa tao, pero hindi na sa Panginoon, hindi na sa Ebanghelyo. Ilang mga bagay na kinonsidera natin noong nakaraan, the centrality of Christ in preaching. The centrality of Christ in preaching. Nabasa na nga natin sa 1 Corinthians 2:2. I determine to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Sabi ni Pablo sa Philippians 1:18, what then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and either in do rejoice, yea, and will rejoice. So we see here, yung kagalakan ni Pablo ay doon nakatuon, if Christ is preached. Maaaring may ibang motibo, and they will be accountable to God for that. But Christ is preached and Apostle Paul is rejoicing. Ito yung pinaka-mahalaga. Sentro ng pananampalataya at pangangaral ng Kristyanismo o sa mensahe ng Kristyanismo. Sabi nga ho ni Spurgeon, a preaching or a sermon without Christ is like a well without water, like a bread without flour, like clouds without rain. Pag ang pangangaral ay walang Kristo, ito ay parang balon na walang tubig, ulap na walang ulan, at tinapay na walang harina. So, napakahalaga ng pangangaral, at we must maintain the preeminence, the centrality of Christ in our preaching. Again, sabi nga ni Spurgeon, I take my text and make a beeline to the cross. And the Lord Jesus Christ, sa Luke chapter 24, nakita natin, if you remember sa ating pag-aaral, I believe sa Time in the Word, kung paanong ang sentro, sabi ng salita ng Diyos, mula sa mga ipinabagong tipan. Ang sentro ng lumang tipan ay ang parating na Kristo. Ang sentro ng bagong tipan ay ang dumating na Kristo. Ang hinihintay ng iglesia ay ang muling magbabalik na Kristo. In anywhere, ang sentro ay si Kristo. Next, the preeminence of Christ in the church. Buksan natin sa Colossians 1 verse 8.
for us just to be reminded. Colossians chapter 1, verse 18, not 18. Colossians 1:18. Anong sabi? And He, Jesus, is the head of the body. Siya ang ulo ng katawan. At ano yung katawan? The church. So malinaw po mga kapatid, ang ulo ng church ay hindi ang pastor. No. Hindi ang sinumang tao. At never nirelegate ni Jesus ang kanyang headship sa sinumang tao o maging dun sa Pope sa Rome. No. He is still the head of the church. Presently, He is. And He is the head of the church. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. At ang pangunahing application niyan, He might have preeminence in the church. So siya ang pangunahin, siya ang ulo ng iglesia. Sad to say, marami ang mga namumuno sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ngayon in a very subtle way ay kinukuha ang headship sa church. Buksan na natin dito sa 1 Peter. Ang paalala ni Pedro sa mga kapastoran. Ang sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 3. Ang sabi niya, neither as being what? Lords over God's heritage, but being examples to the flock. So dito ginamit ni Pedro ang ilang dalawang words, heritage, God's heritage, to the flock of God, that is the church of God, and the pastors, elders, which is ina-address ni Apostol Pedro, are not lords in the church. Hindi mga Panginoon. Actually, the very word is ministers, servants ng iglesia. Meron lamang iisang ulong iglesia at hindi siya tumatanggap ng katunggali at hindi niya kailangan ng katulong sa pagiging ulo. At ito ay walang iba kung hindi si Jesucristo. Sa 3 John, ang sabi ho, and again, we can preach a sermon from this. Sa 3 John chapter, hulaan niyo ko ng chapter, verse 9. 3 John 1:9, ang sabi ho ng Panginoon ay ito, I wrote unto the church. Sabi ni John, I wrote unto the church. And again, sino yung I? Si John. Sino si John? Apostle. What is an apostle? Nakalimutan ko yung eksaktong word. An official revelation bearer. A spokesperson of God. Kung kanino nagre-reveal ang Diyos. So I wrote unto the church, at yung sinulat ni John is God's word for the church. Pero ang sabi ni John, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. Hindi niya tinanggap ang salita ng Panginoon. Hindi niya tinanggap. Kung hindi ang gusto niya, siya ang marinig. Ang gusto niya, sa kanya tumingin ang mga tao. Ang gusto niya, sa kanya dumipende ang mga tao. At maraming mga gawain at nagpapakilala ang iglesia, ang ganyan ang kalagayan ngayon. Sa Acts chapter 20, nagbigay babala si Apostol Pablo kung siya ay nagbigay ng kanyang farewell address sa mga pastor sa Ephesus. Ang sabi ni Pablo sa Acts chapter 20 verse 30, also of your own selves, this is one of his warnings, also of your own selves. And I remember, ang isang fellowship ko po kasama ang isang kamanggagawa, or not actually fellowship, online fellowship, as a messenger. Isa ito sa mga talata na amin nabigyang pansin. And how sad is that? Of your own selves, mula sa loob, hindi galing sa labas, kundi mula sa loob, mula sa mga tao na naturuan at maaaring naturuan mismo ni Pablo at napagministeryohan ni Timoteo sa church at Ephesus. Also of your own selves shall men arise speaking perverse things. And what is their reason? To draw away disciples after them. They don't want to make Christ's disciples. They are after making their own disciples. So ang punto ho dito ay makikita natin na there is that,
kung hindi tayo magiging mapagbantay, mayroong maaaring mangyari sa church na maging ang mga tao sa loob ng iglesia ay magsubok sila ang maging preeminent, sila ang maging ulo, sila ang maging lords. So we must maintain the preeminence of Christ in the church. And isa ito sa mga goal ng ating pag-aaral about Christology, to know Jesus Christ and maintain that He is the head of the church. And then dalawa pa sa ating nabigyang pansin last time is the experience of Christ in the life of the believer. A real experience of Christ. Hindi lamang ho tayo after sa sa academical or theoretical knowledge about the Lord Jesus Christ, but we aim for a personal experience. As we have said, He is the head of the church. He is alive. Siya ay kumikilos, siya ay may gumagalaw sa buhay ng kanyang iglesia at ng mga mananampalataya. And we are not just pertaining to impressions or emotions, kundi nahandun talaga ang pakikipisan ni Jesus sa buhay ng mga Kristiyano. Sa Philippians chapter 3, may sinabi dito si Apostol Pablo, and again, ang layunin natin na hindi expound ito, but to see the truth. Sa verse 10, Philippians 3:10, ang sabi ni Pablo ito, that I may know Him, Jesus Christ, and the power of His resurrection. And the implication that I may know also the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. So these words ni Apostle Paul are very relational words. To know, not just cognitive knowledge, as we have seen sa mga ilang pag-aaral natin, that word know is to have a deep knowledge, an intimate knowledge. To know Him, to know the power of His resurrection, and then fellowship, partnership in His sufferings, being made conformable unto His death. So, again, ang goal ng Christianity ay hindi lang basta magbigay ng information. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang basta paglakad sang-ayon doon sa mga kautusan, kundi ito ay isang buhay na relasyon. And may this be of our desire as we study Christology, as we go on in our Christian life, to know Christ, to experience Christ sa ating mga buhay. Next, the growth of the believer. As we have said sa atin hong panalangin, at napakaganda kapag binabase natin yung ating panalangin sa salita ng Panginoon. Ang sabi ni Peter, 2 Peter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Minsan ho, sa isang online Bible study na aking sinasalihan, ay isa sa mga tanong ay paano yung mga nagpapakilalang Kristiyano pero ayaw nang lumalim sa pag-aaral, ayaw nang mag-aral. Well, sapat na, ligtas na ako. Well, isa ito sa mga talata ho na ibinigyang pansin sapagkat ang sabi dito, ito yung kalooban ng Diyos, but grow in grace, and also ang application, grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. It is God's command, it is God's desire for believers to grow. Lumalim pa, lumago pa, lumaki pa, madagdagan pa ang pagkakilala, ang pagkaalam sa pananampalataya, particularly sa ating Panginoong Hesukristo. So believers must strive to pursue greater, deeper, and more personal knowledge, and not just mere cognitive, but intimate knowledge about our Lord Jesus Christ. So maging layunin ito ng ating mga buhay Kristiyano, ang makilala pa ang ating Panginoong Hesukristo. Sad to say, madami sa Christianity, ang layunin, ang mithiin ay hindi si Kristo, hindi ang Panginoon, kung hindi ang mga mabibigay ni Kristo, ang makukuha. As we have used many times the example
ng mga taong lumalapit kay Mayor, hindi dahil gusto nila si Mayor, hindi dahil gusto nilang ma-experience sa kanilang buhay si Mayor, o di kailangan nila ng tent, kailangan nila ng silya, kailangan nila ng permiso, meron silang kailangan kay Mayor, kaya sila lumalapit kay Mayor. And sad to say, even in Christianity, even in true Christians, maaaring mahulog sa ganun. Ako'y sasamba, ako'y magbabasa ng Biblia dahil gusto ko ng kapayapaan, dahil gusto ko ng mga benepisyong ibibigay sa akin nito. Well, again, those benefits are there. Ito'y pangako ng Panginoon, biyaya ng Panginoon. Pero wag nating ma-miss yung center, wag nating ma-miss yung pinakapuntirya. Ay walang iba kung hindi ang Panginoon mismo, si Jesucristo mismo. And don't worry, as we aim to Christ, as we aim at God, all of those benefits will follow. Pero ang delikado is if we aim for the benefits, it may result to idolatry. And God just becomes a means to something we want more. Nakuha niyo ho yun? Na ang Diyos ay nagiging paraan lamang para makuha natin yung isang bagay na mas gusto natin. Para bang SM, gagamitin mo lang yung sasakyan para makarating ka ng SM. Gagamitin mo lang si Kristo, gagamitin mo lang ang Diyos para makarating ka dun sa success, sa peace, pero hindi mo talaga destinasyon, hindi talaga ang pakay mo ay ang Diyos. Makikita natin sa lengguwahe ni Pablo that I may know Him. And by the way, ang sabi ni Pablo, to be absent from the body is to be in heaven. No, to be present with the Lord. Ang goal pa rin is God, not a mere beautiful place, but God. So nawa, tayo ay mahamon, tayo ay mapaalalahanan sa bagay ho na ito. Christ is the center. Christ is the goal. To live is Christ, and to die is gain. Well, our study in Christology. So in our study in Christology, let us grow deeper in knowledge and in our love for our Lord and Savior, Jesus Christ. That's our goal sa ating pag-aaral. To grow deeper in knowledge and deeper in love with our Lord, Jesus Christ. So hindi lamang marami lang tayong malaman para maipagmalaki at maipagdebate. No. Hindi isa sa mga goal. Again, if it need be, kailangan natin maging equipped to defend our faith as Jude told us. Pero ang pinakamagandang maging goal natin is to grow deeper in our love, in our relationship with our Lord Jesus Christ. Now, isa sa mga kaparaanan upang malaman natin ang katotohanan or mabantayan natin ang katotohanan ay bigyang pansin natin ng kaunti ang ilang mga kamalian. Okay? So, isa ho sa mga titignan natin ay mga heresies or wrong teachings or wrong ideas or thinking about the Lord Jesus Christ. And the Church of Christ for more than 2,000 years have been battling against heresies. Mayroong mga maling katuruan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo at hindi yan ngayon lamang at hindi lamang nagsimula yan ngayon, kundi for more than 2,000 years ay nandun na ang pakikipaglaban patungkol sa mga maling katuruan sa ating Panginoong Jesus. Si Jesus mismo ang nagsabi, marami ang lalabas at magpapakilalang Kristo. There will be false Christ. Si John mismo sa book of 1 John, buksan na natin sa book of 1 John, even in the lifetime of the apostles, ay may lumalabas na mga maling katuruan na kung saan ay laban sa pagkakilala ng tunay na Kristo. Hayaan nyo lang na hanapin kong mabilis. Verse 22, 1 John chapter 2. 1 John chapter 2, ang sabi ni John ay ito, who is a liar, but he that denieth that Jesus is the Christ, he is Antichrist,
that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. But he that acknowledgeth the Son hath the Father also. So, kikita natin doon, meron na nagde-deny. They want Christianity, but they deny Christ. Isa pa, sa 1 John chapter, meron ako isang talatang naiisip, pero hindi ko makita agad kung nasaan. Who is Antichrist? He that yung nagde-deny na si Jesus ay naparito sa laman, ay Antikristo. Again, they deny the true humanity of our Lord Jesus Christ. So right there and then, meron ng agnosticism. Dinideny ang pagiging tunay na tao ng ating Panginoong Hesukristo. So right in some more or less 60 years, within 60 years, mula nung namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, ay meron ng mga heresies. And it will do us well to encounter them, to have some idea with regards to these heresies, upang pag narinig natin, nabasa natin, na-encounter natin, ay rightly ma-identify natin na ito ay maling katuruan. Isang magandang kasabihan ng lalaking nagngangalang si George Santayana, those who do not learn from history are bound or doomed, even condemned to repeat it. Hindi daw matututo sa kasaysayan ay doomed to repeat yung maling ginawa sa kasaysayan. So it's sound wisdom to learn from history. Romans 15 verse 4, ang sabi, whatsoever things are written aforetime were written for our learning. So we can learn from what is written aforetime. And when we believe the sovereignty of God, nagiging soberano ng Diyos, that is, He is sovereign also over history. At siya ay patuloy na kumikilos sa kasaysayan, hindi lamang ngayon kundi mga nakaraan pang mga taon, daang taon ng history ng Christianity, kumikilos na rin ang Panginoon, at kung saan pag na-encounter ng Kristiyano o ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ang mga maling katuruan patungkol sa ating Panginoong Jesus, ay magandang matuto tayo dito. Una ho muna, bigyan natin ng pansin the danger of a wrong approach. Ano yung wrong approach na madalas na daladala ng ilan? Pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang yan. Iba yung paniniwala mo, iba yung paniniwala ko, iba yung paniniwala niya, pero lahat, Jesus din naman. And that is very, very dangerous. Makikita natin, mismo ang Biblia ay nagtatangi kapag ito yung paniniwala mo, pag hindi ka naniniwala ng ganito patungkol kay Jesus, Antikristo. Laban kay Kristo, hindi pare-pareho. So, kailangan nating maging maingat. Now, sabi ni Greg Allison, isang historical theologian, sa kanyang librong Historical Theology, when it comes to the person of Christ, the Roman Catholic Church, the Orthodox Church, and the Protestants or Evangelicals shares a common belief. Although each may have slightly different emphasis, a remarkable agreement exists about Jesus Christ. Okay? So again, we give it. Isa sa mga, kung meron tayong pinakakahawig, okay, maging sa kanilang official na doktrina, let me clarify, official na doktrina, hindi doon sa tradisyon lang, kundi maging sa kanilang mga official doctrine, kung meron tayong isa sa pinakakahawig pagdating sa Christology, you will be amazed. It is the Roman Catholic Church. Ano yun? Mula sa Catholic.org, kapag niresearch nyo, who is Jesus Christ? Ang sagot, Jesus Christ is God, God the Son, who became man for us. Is Jesus Christ truly God? Jesus Christ is truly God, the second person of the Trinity, the Son, the eternal Word, who with the Father and with the Holy Spirit always was, is, and always will be. In the beginning was the Word. Again, this is from Catholic.org. Is Jesus Christ truly man? Jesus Christ is truly man, because He has the nature of man, having a body and soul. Was Jesus Christ always man? Jesus Christ was not always man,
but He became man in the womb of the Virgin Mary. What do we call the mystery of God becoming man? We call this the mystery, this mystery, the incarnation, which means that God the Son became man, a human being like us in all things except sin. The Word was made flesh and dwelt among us. John 1:14. How many natures are there in Jesus? There are two natures in Jesus, the divine nature and God, the divine nature of God and the human nature of man. How many persons are there in Jesus? There is only one person in Jesus, the person of God, the Son. Again, pag hindi ko to sinabing galing sa Catholic.org, ang sasabihin ng mga Kristiyano mula pa nung una, and I also say amen, 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 amen. Those are true. True. Pagdating sa salvation, paliyado ang Roman Catholic. Hindi sila Kristiyano pagdating sa doktrina ng salvation. When it comes to Christology, okay yung kanilang paniniwala. Now, ba't natin sinabi ito? Let us be also careful in accusing them of teaching doctrines that they do not officially teach. Mag-ingat ho tayo. Let us try to go to their official doctrines, official statements ng kanilang doktrina pagdating sa paniniwala patungkol sa ating Panginoong Jesucristo or other doctrines of the Roman Catholic Church. Nalala ko, napanood ko nung minsan, tuwing mahal na araw, bago pa yung pandemya, usong-uso ang mga nagpipinitensya at usong-uso sa Pampanga ang nagpapapako ng kanilang sarili. At naalala ko, napanood ko minsan sa balita, tinanong Catholic bishop, yung samahan nila ay hindi tinuturo. Hindi opisyal na tinuturo at inaano ng Roman Catholic Church yung self-crucifixion. So maging maingat tayo na i-ascribe sa kanila yung mga bagay na hindi nila opisyal na tinuturo. So again, pinunto lang ho natin, when it comes to Christology, hindi tayo nag-iisa, meron tayong mga kapareho, pero it doesn't mean na sila automatically Kristiyano sapagkat pagdating sa salvation, palyado ang katuruan ng Roman Catholic Church. Well, mabilis lang ho ito, what are some historical heresies concerning the Lord Jesus Christ? Bigyan natin ng pansin. Una, the heresy of adoptionism. Adoptionism. Ito'y lumabas around 2nd century, around 200 AD. This heresy denies the pre-existence of Christ and therefore denies His deity. Okay? Denies the pre-existence of our Lord Jesus Christ. When we say pre-existence, before He existed as man, He exists. Bago pa siya nabuhay bilang tao, bago siya nagsimula sa sinapupunan ni Maria, siya ay umiiral na. So that doctrine is known as adoptionism. And the Iglesia de Cristo adopted adoptionism. They do not believe the pre-existence of our Lord Jesus Christ. Ano pang tinuturo ng adoptionism? It taught Jesus was simply a man who was tested by God and after passing the test was given supernatural powers and adopted as the Son. This occurred at his baptism. Jesus was then rewarded for all He did and for His perfect character with His own resurrection and adoption into the Godhead. Wow! Kaya pala adoptionism, inampon sa pagka-Diyos. Again, nahawig ito sa katuruan ng Mormonism. Nagle-level up. If you will be faithful enough, if you will be holy enough, you will level up into Godhead. So makikita, these are not, itong mga na-encounter nating wrong teachings are not new. Totoo, ang sinabi ng ilang mga tito, there's nothing new under the sun. Walang bago. Binibigyan lang ng bagong pangalan. Nire-rebrand lang, pero hindi na bago. So, again, pag na-encounter natin ito, si Jesus ay hindi umiiral bago pa siya nagsimula sa pagiging tao, at si Jesus ay nagsimula sa pagiging tao, pero nag-level up lang at nag-succeed lang at in-adapt siya
pinapasok siya sa Godhead. And by the way, if you will follow this thought, anong pipigil para meron pang isang makapasok? Ha? Kasi kung meron pang taong mamumuhay na kasing banal ni Jesus, kasi nagawa pala ni Jesus na tao, pwede palang madagdagan pa ng isa. Again, mag-ingat tayo. Hindi ito pwedeng sabihin, pareho lang. No. These are very, very dangerous heretical doctrines. So that is adoptionism. Number 2, Docetism. Again, ang Docetism, D-O-C-E-T-I-S-M, 2nd century AD. This heresy was coined from the Greek word dokesis. Ang ibig sabihin is to sing, tila baga. It taught Jesus only appeared to have a body and was not truly incarnate. Docetism viewed matter as inherently evil and therefore rejected the idea that God could actually appear in bodily form. By denying Jesus truly had a body, they also denied He suffered on the cross and rose from the dead. At marami ang naniniwala na si John, at ang early church ay isa sa mga nilalabanan ay yung idea na ito ng Docetism. You remember yung ating sinite na verse na kung saan ang sabi ni John, yung mga hindi naniniwala na si Jesus ay naparito sa laman, they deny the actual humanity, the real humanity of our Lord Jesus Christ. Marami ang mga theologian na naniniwala na ito ay one way or another a form or an early form of Docetism. Bakit? Dahil naniniwala sila, God is holy and matter is evil. Okay? All matter is evil. So God, who is a holy God, cannot and will not be and will not take a human form because human form is evil. Nakuha niyo ho? So, tila baga lang. Dokesis seemingly mukhang naging tao. Pero again, maliwanag ang katuroan ng salita ng Diyos, Philippians chapter 2, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself no reputation, and took upon him the form of a servant, and made likeness, and must made in the likeness of men. John 1 verse 14, and the Word became, hindi seemingly became flesh, the Word became flesh. So again, Docetism is a false or heretical doctrine. Ito medyo madaling tandaan dahil meron tayong bayaning nagngangalang Apolinario Mabini, Apollinarianism. Pero hindi ito galing kay Apolinario Mabini. Apollinarianism, this is 4th century. This heresy denied the true and complete humanity of Jesus because it thought He did not have a human mind, but instead had a mind that was completely divine. The heresy lessened the human nature of Jesus in order to reconcile the manner in which Jesus could be both God and man at the same time. Ayan. Ang Apollinarianism, ang Christianity ay nagtuturo that Jesus Christ is truly God and truly man. 100% divine and 100% human. Hindi siya Apollinarianism is naglalaro doon sa percentage. He is 60% divine and 40% human. Ganun ang approach para maunawaan nyo itong Apollinarianism. It makes Jesus a less human. And again, maliwanag sa salita ng Panginoon, He is completely human. Apart from sin, liban lamang sa kasalanan. Number next, Arianism. A-R-I-A-N-I-S-M. Arianism. Ito ay heresy din na umiral noong 4th century. This heresy taught Jesus was a creature who was begotten of the Father. May kawig ba yan? Yes, sa mga saksi. Kung si Jesus ay the first begotten of every creature. Siya ang unang nilikha. At siyang unang nilikha, siya naman ang lumikha doon sa iba, sa lahat. And again, sa Colossians, that first begotten
hindi ibig sabihin una sa lahat ng nilikha, kundi He has preeminence over all creation. Pinapakita yung kanyang kataasan sa lahat ng mga nilikha. Hindi ibig sabihin siya ay bahagi ng mga nilikha. Sabi nila, only the Father is unbegotten. So makikita natin agad dito na mababa ang pagtingin sa ating Panginoong Hesukristo. Ginawa lang daw ng Ama ang anak, at ang anak, bilang unang nilalang, ang siyang lumalang sa lahat ng mga bagay. Again, malinaw agad sa Biblia na ito ho ay mali. And this is a misunderstanding of that word prototokos, firstborn, as it was used sa Colossians chapter 1. Again, yung firstborn doon ay hindi una in chronology, but preeminence. Pagdating sa standing, pagdating sa kataasan, He is over all creation. Yun ang ibig sabihin noong prototokos. Nestorianism, 5th century AD. This heresy taught Mary only gave birth to Jesus' human nature. In essence, the heresy maintained Jesus was really two separate persons, and only the person of Jesus was in Mary's womb. If that was true, then Jesus was not God incarnate while in the womb. So again, Nestorianism, nagiging silang nung pinagbuntis ni Maria si Jesus daw doon ay yung tao lamang na Jesus, and sometime ay in-invade or hinijack ng divine Jesus yung human Jesus. So again, this is false. Maliwanag ang sabi ng anghel kay Maria, the Holy Ghost shall overshadow thee, and that holy thing that will be born of thee shall be called the Son of God. By the way, sa Council of Ephesus noong 431 AD, ay ito ay talagang diniklara bilang heresy. And just a trivia, naririnig natin madalas, again, this is a historical fact, you can research. Maririnig natin madalas yung nababanggit Mother of God, Mary, Mother of God. Actually, this is a statement to preserve, to go against Nestorianism. Na ang punto noon ay actually yung statement na yon, ang layunin, ang pangunahing layunin ay hindi itaas si Maria, kung hindi ipakita ang katotohanan yung pinagbuntis ni Maria ay Diyos. Hindi sinasabi nagsimula lang doon ang Diyos, okay? Pero yung pinagbuntis talaga niya is God, the Lord Jesus Christ. And yun yung pinaka... Now, alam natin, iba na ngayon ang mensahe nitong Holy Mary, Mother of God, na it has been flipped. Imbes na bigyang diin yung nasa sinapupunan, ang naitataas na ngayon ay yung si Maria, and not so. Number next, kailangan natin bilisan, Eutychianism. Yun palang tama. Eutychianism, or sa ibang tawag, monophysiticism. Ito naman ay noong 5th century. This heresy taught Jesus' humanity was absorbed by His divinity. The heresy is monophysite in nature, derived from the Greek word mono, meaning one, physis, meaning nature. In essence, the heresy claimed Jesus had only one nature, something new and different than the divine or human nature. God and human have, respectively. So again, ang ibig sabihin itong monophysitism, ibig sabihin mono, one, physis, nature. Ibig sabihin si Jesus ay hindi two nature, hindi siya nature of God and nature of man, 100% God, 100% man. Kung hindi, Jesus is something different. Hindi siya Diyos, hindi rin siya tao, siya ay magkahalong Diyos at tao and totally different. Yan. Ito yung approach ng Eutychianism, which is nakita rin natin na ito ay mali sang-ayon sa salita ng Diyos. Dahil
clarify ng Panginoon. Sa Biblia, maliwanag, we have one mediator between God and man, the somewhat man, Christ Jesus. No, the man, Christ Jesus. And then, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was semi-God? No. The Word was God. So, He is truly God, and He is truly man. So, maliwanag itong monophysism ay isang maling doktrina. And isa pa ho, and lastly, subordinationism. Subordinationism. With the very word, meron tayong idea, subordinate. Ano yung say ng subordinate? Pagpapailalim. This is a teaching that teaches that the Son is subordinate to, or ang ibig sabihin is lesser than the Father. Yes, sa Biblia, particularly sa New Testament, we see that Jesus submits to the Father. Yes? Siya ay nagpapailalim sa kalooban ng Ama. And as we have pointed before, it doesn't mean that Jesus is lesser, but that is yun yung kanilang gawain. Para bang lalaki at babae, sa mag-asawa, ang husband and wife, inuutusan ng Diyos ang wife to submit to the husband, but it doesn't mean that the wife is lesser human. Lesser value. No. Yun lang yung disenyo ng Panginoon. And when it comes to the Godhead, ang kanilang mga gawain is, ang gawain ng anak ay magpailalim sa Ama, pero it does not mean that in essence, ay sa kanyang kalagayan, sa kanyang attributes o katangian, o sa kanyang mismong kabuuan, ay mas mababa siya kaysa sa Ama. And that is what subordinationism is. That Jesus is somewhat not God, but demigod. God, pero kumbaga si Lord, level 100, maybe si Jesus ay level 80. Ganun lang. Mas mababa siya in essence and in attributes. Again, clearly from the scripture, ito ay isang maling katuruan. So bakit natin muli tingnan ito? Sana nakita ho natin na, wow, yung palang mga katuruan na taglay-taglay ng mga ibang, even nagpapakilalang Christian religions ngayon, has its roots even hundreds and thousands of years ago. At ito ay maliwanag sa ayon sa salita ng Diyos ay mga maling katuruan. So again, pag sinabi natin, mag-ingat ho tayo, pareho lang naman yan. Well, maging maingat ho tayo. Maging maingat tayo, maging sa pakikinig natin ng mga pangangaral. Let us be sensitive. Bakit natin din pinag-aralan ito? For us to have filters. Dahil sa dami ng nangangaral ngayon, ang dami nagdadala ng salita ng Diyos ngayon, in just a few clicks sa YouTube, ang daming mga online, lalo na ngayong pandemic. At isa tayo doon sa mga online. At pag sinearch nila, pwede nila tayo magpatagpuan online. And if we should be very, very careful. Some are very good in encouragement. Some are very good in their speaking. Pero isa nga ho sa mga kailangan nating gawin bilang mga tunay na mananampalataya ay talagang i-search muna. Ano ba yung tinuturo nila tungkol sa salvation? Ano ba ang tinuturo nila tungkol kay Kristo? Ano bang paniniwala nila tungkol sa salita ng Diyos? And let us be very, very, very careful. Sapagkat kung di tayo maging maingat, ay maaaring magaling mag-encourage, pero i-deny si Jesus bilang tagapagligtas. That is not Christianity. By the way, ang pinaka-supreme encouragement natin ay walang iba kung hindi si Kristo. So, again, napakahalaga na ating binigyang pansin ang mga bagay na ito upang kung ating ma-encounter, marinig, mafi-filter natin sa ating mga tenga. O baka mamaya may lumapit sa atin na ating kakilala, kaibigan o kamag-anak. Oh, di ba si Kristo, ano lang siya? Di ba ang Ama yan? Then si Jesus, subordinationism yan. Ayan ay maling paniniwala kasi itong sabi na, at least we will be able to, again, hindi para ipakita na may alam tayo, pero para masagot, dahil nagtanong sila,
ay masagot natin ng mas mainam yung kanilang mga inquiry. Again, the church has historically believed and teach that Jesus Christ is fully human and fully divine. Sabi nga ni R.C. Sproul, mas prefer niya truly human and truly divine. Very homo, very day, truly human, truly divine. That is our Lord Jesus Christ. At kapag naka-encounter tayo ng teachings na mas inaangat yung isa kaysa doon sa isa, o dinidinay yung isa at natanggap lamang yung isa, o sinusubukang paghaluin ito sa hindi maayos at biblical na paraan, ma-identify natin agad ang mga maling katuruan patungkol sa ating Panginoong Jesus. Again, this is eternal life, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. And this Jesus Christ, whom the Father hath sent, has the glory with God, and is pre-existent with God, and was God, who took the form of a man, was made flesh. Again, mga kapatid, kung meron mga katanungan, malaya kung maaari, i-comment nyo ho, maging sa ating comment section, sa ating Sunday School, at tayo ho ay mag-entertain din naman mga katanungan po na yan. With that, tayo ho ay mag-close sa panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga pagtuturo mo, paalala mo, at narito, O Diyos, tulungan mo kaming matuto, maging sa kasaysayan na kung saan hindi ko kaunti, kundi merong talagang mga maling katuruan, maling mga kaisipan patungkol sa aming Panginoong Yesus. At bilang mga mananampalataya ni Jesus, please help us to be careful. Help us to be watchful. Help us na maging maingat sa mga aming na-encounter, pinakikinggan, aming binibigyan ng tsansa na maka-influence sa aming pananampalataya. Madami ang nagpapakilalang Kristiyano pero maling Kristo ang kanilang daladala. Tulungan mo kami, Panginoon. Ingatan mo kami. At nawa, O Diyos, sa aming pag-aaral ay patuloy, hindi ito magpayabang, kundi magpakumbaba. Patuloy itong magpalalim ng aming pagkakilala, pananampalataya, lalo't higit sa aming relasyon, sa aming pagmamahal sa iyo. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Ingatan mo kami. Ilayo mo kami sa mga maling katuruan, maling kaisipan, at patuloy mo kaming itatag sa iyong salita. Lahat ng ito, Panginoon, maging ang aming pagpapatuloy maya-maya sa aming gawain ng pagsamba ay sa iyo namin pinagkakatiwala. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Well, tayo dadako sa ating 15-minute break at around 10:05 magsisimula ho ang ating morning worship service. God bless po. We are dismissed.